Sabi nga nila, the more you hate, the more you love. Gaya na lang ni Lian at Jameson. Hindi nila akalain na mauuwi sa love ang bordagulan nilang dalawa. Excuse me, anong ginagawa nyo? Di ba oras ng trabaho? Nakapamewang na sita ni Precious Lian Guevara. Ulian sa mga empleyadong babae na nasa pantry ng mga oras na yon. Nagkakagulo kasi ang mga ito at nakapalibot sa isang lalaki na walang iba kundi si Jameson Hipolito, ang kaibigan ni Kasha na asawa ng best friend niyang si Samira. Balik sa mga trabaho nyo. Nagmamadaling tumalima ang mga ito sa utos niya. Miss Minchin, ikaw ba yan? Nakangising pang-aasar pa ni Jameson sa kanya. Wow ha, ang luma mo naman masyado. Miss Minchin talaga. Si Maleficent at senyora na yung in ngayon ano? Masyado mo namang pinapahalata yung edad mo. Talaga ba? Ako ba yung maedad sa ating dalawa o ikaw? No wonder kaya wala kang boyfriend kasi napakasungit mo. Hindi na ako magugulat kung tatanda kang dalaga. Hoy, nagsusungit lang ako depende sa mga taong kaharap ko, no? At wag mo akong i-jinx. Wala pa akong boyfriend kasi hindi ko pa nakikilala yung taong inilaan ni Lord para sa akin. Kasi hindi ako katulad mo na kahit yata poste, kapag nilagyan ng palda, papatusin mo, babaero. Grabe ka naman. Hindi naman ako ganun, no? Kasalanan ko ba kung nilikha kong ganito ng Diyos? Nilikhang ano? Gwapo. Gift to women. Peking tumawa si Lian. Consistent talaga yung pagiging conceited mo since day one, ano? Pwede ba? Kung maghahasi ka ng pagiging dilulo at kalandian, dun ka sa far away, wag ka dito sa office. Inirapan niya ito, tsaka siya nagpunta sa pantry kung nasaan ang coffee maker. Sinundan siya doon ni Jameson. Alam mo, ang pait mo. Kasing pait niyang kape na tinitimpla mo. De bali ng mapait, wag lang conceited na kagaya mo. Bakit kasi pinapunta ka dito ni Kashan? Kayang-kaya ko namang patakbuhin tong kumpanya nang walang tulong ng pasaway. Tinaasan niya ito ng kilay. Sino kayang conceited sa atin ngayon? You have to accept na kailangan yung mga babae ng tulong naming mga lalaki. Hey, ano ba? Nagulat siya nang bigla nitong agawin sa kanya ang tinimpla niyang kape. Thanks sa kape. Ang sweet mo naman, pinagtimpla mo pa ako. Ang kapal mo akin na nga yan. Asik niya dito pero hindi siya nito pinansin. Nang sumimsim si Jameson sa kape, ay naibuga nito yon. Ang pait! Nilagyan mo ba to ng asukal? Yan yung napapala ng mga filingerong tulad mo. Makapag-deliver na nga lang ng kape, ubusin mo yan And one more thing, kahit wag ka nang umattend sa meeting, kaya na namin yun, hindi ka na namin kailangan dun. Hoy! Ako yung representative ni Kashan, kaya hindi kayo pwedeng mag-meeting na wala ako. Whatever. Nag-flip pa siya ng mahabang buhok bago niya ito iniwan sa pantry. Festy woman. May kalalagyan ka rin, makikita mo. Pweh, ang pait. Napangiwi si Jameson sa lasa ng nainom na kape. Nang sumapit ang oras ng meeting, hindi akalain ni Lian na paiinitin pa rin ni Jameson ang ulo niya. As you can see the chart here, bumaba ang sales ng cosmetic products natin sa ibang branch this month. Naputol ang sasabihin niya nang dumako ang tingin niya kay Jameson at isa sa miyembro ng marketing team. Hindi kasi nakikinig sa mga sinasabi niya ang dalawa dahil naglalandian ng mga ito. Excuse me, would you please pay attention Mr. Hipolito at Miss Diaz? Agaw niya sa atensyon ng dalawa. I'm sorry ma'am. Napapayokong napahiya si Miss Diaz ng marketing team. Don't mind us, just continue, sabi naman ni Jameson. Just continue whatever you are doing o yung pinag-uusapan niyo sa ibang lugar. Pwede na kayong umalis dito sa meeting. That's rude. Reklamo ni Jameson sa kanya. Ako pa yung rude? Kayo nga tong hindi nakikinig habang nagsasalita ako dito sa harapan. I'm sorry ma'am, hindi na po mauulit. Hinging pa umanhin ni Miss Diaz. It's okay. Alam ko naman na yung isang tao dyan yung pasimuno Kaya siya na lang yung lumabas ng conference room. Ako ba yung tinutukoy mo? Itinuro pa ni Jameson ang sarili. Alangan naman na ako, Mr. Hipolito. Kung hindi ka interesado sa meeting, pwede ka nang lumabas. Interesado ako sa meeting, Precious. It's Lian for you. Special people in my life lang ang pwedeng tumawag sa akin ng pangalan na yan. Putol niya sa sasabihin nito. Fine. Interesado ako sa meeting, Miss Guevara. Pero hindi sa nagsasalita sa harapan. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya.
Pakiramdam ni Lian ay tumataas ang presyon niya dahil sa lalaki. Oh, I'm sorry. Ang rude ko naman. Sarcastic na anito. Kailangan niyang magbilang sa isipan ng hanggang 10 para pakalmahin ang sarili niya. Ay, hindi ka rude. Napaka-sweet mo nga eh. Langgamin ka sana. Pasensya na kayo ah. Nakakahiya at sa harapan niyo pa kami naglambingan. Alanganin ang ngiti na bumaling siya sa mga executives ng company na kasama nila sa meeting. Ayos lang, Miss Guevara. Naiintindihan kita. Ganyan din kami ng asawa ko bago kami nagkatuluyan. Animoy kinikilig pang saad ni Mrs. Sanchez sa Finance Department. So, sinasabi mo ba na magkakatuluyan din itong si Jameson at saka si Lian? Nakangiting tanong ni Mr. Cruz na isa sa Board of Directors. May posibilidad. Tignan mo silang dalawa. Hindi ba't nakakakilig silang tignan? Oo nga, bagay kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Lian sa sinabi ni Mrs. Sanchez na sinang-ayunan pa ng iba. Sandali, ano ba yung mga pinagsasasabi niyo? Hindi po kagaya niya ang tipo ko po. Mas mabuti pang maging matandang dalaga na lang ako kung siya yung makakatuluyan ko, no? Halos kilabutan siya sa sinabi. Teka nga, ba't parang ikaw pa yung lugi? React pa ni Jameson. Alangan namang ikaw. Nako, dyan talaga kami. Nagsimula ng asawa ko. Mukhang kayo rin. Saad pa ni Mrs. Sanchez. Knock on wood po, sabay na sabi ng dalawa at pareho pang kumatok sa mesa. Nagkatawanan na lamang ang mga naroon sa conference room. Natapos ang meeting nila kahit na mahabang oras ang nasayang sa bordagula ng dalawa. Nabalitaan ng mag-asawang Kashan at Samira ang nangyari sa meeting, kaya kinausap ng mga ito ang dalawa. Nandito tayong lahat ngayon para sa pag-iisang dibdib niyong dalawa, sabay hagikik ni Samira. Sinamaan ng tingin ni Lian ang kaibigan mula sa screen ng laptop niya. Hindi nakakatawa. Bakit ba gusto niyo kaming makausap? Ang sungit na nga kay Jay pa. Sinong matutuwa na makatrabaho siya? Reklamo pa ni Jameson. Ito naman ang sinamaan niya ng tingin. Nakaupo silang dalawa sa receiving area ng office niya at kausap nila sa video call ang mag-asawang Kashan at Samira. I told you, honey. Hindi magandang ideya na pagsamahin silang dalawa. Umiiling na saad ni Kashan. Honey, tiwala lang okay. Magkakasundo rin ang dalawang yan. Hello? Kung mag-usap naman kayong dalawa, parang wala kami dito. Reklamo ni Lian. Friend, sa inyo ni Jameson namin ipinagkatiwala ang branch dyan sa Cebu. Kaya sana magkasundo naman kayong dalawa. Imagine, nagbordagulan kayo sa harapan ng board at executives. Sorry naman, friend. Ito kasing lalaking to eh. Tama bang makipaglandian habang nasa meeting? Sumbong kay Samira. That's foul, bro. Our rule is bawal yung laro sa oras ng trabaho. 'Di ba? I asked you to help her manage that branch and you agreed, remember? Sita ni Kashan. Hey, kaibigan kita. Sa akin ka dapat kampi. Totoong kaibigan si Kashan kaya hindi siya kakampi sa mali. Halokip-kip na saad pa ni Lian. Nahuli ka rin daw ni Lian na nakikipag-usap sa mga babaeng empleyado sa oras ng trabaho. Dagdag pa ni Kashan. Fine, I'm guilty. Pero anong magagawa ko? Hindi nila ma-resist yung charm ko. Ayan na naman po siya sa pagiging feeling regalo siya ng Diyos sa mga kababaihan. Well, totoo naman ah. Hindi nila mapigilan yung mga sarili nila na lumapit sa akin. Nung nagpaulan ng Diyos ng confidence, gising na gising ka at sinalumo lahat ano? Hay nako, mukhang no choice na kaming mag-asawa kundi iwan na muna yung mga bata dito sa Maynila. Kailangan na yata naming lumipad dyan. Problemadong sabi pa ni Samira. Nangonsensya ka pa, friend. Oo na. Pagtsatsagaan ko na lang yung ugali ng isang to. Huwag lang kayong mawalay sa mga anak nyo. Kahit kailan ay hindi niya talaga matiis ang kaibigan. Thank you, friend. Alam ko naman na maaasahan ka talaga eh. Ipagdadasal ko na sana mahanap mo na dyan sa Cebu ang mapapangasawa mo. Saad ni Samira. That's impossible. Susungit itong kaibigan mo. Itinuro pa siya ni Jameson kaya hinampas niya ang daliri nito. Huwag mo nga akong duruin. Masungit lang ako depende sa taong kaharap ko, no? Really? O baka naman ang totoo ay may gusto ka sa akin. Kaya lang nahihiya ka. Kaya dinadaan mo na lang sa pagsusungit para mapansin kita. Natutulog ka ba? Nananaginip ka yata eh. Gumising ka nga at baka mamaya bangungutin ka pa. Hep, tama na yan. Kapag kayo talagang dalawa na in love sa isa't isa, pagtatawa na namin kayo. Samira,
Hindi yan mangyayari. Kaya i-reserve nyo na lang yung happenings ng tawa nyo, sabi niya sa kaibigan. Huwag kang magsalita ng tapos, friend. Basta kailangan magkasundo kayong dalawa or else, kami na lang yung pupunta dyan para sa new project. Saad ni Samira. Oo na, pipilitin kong pagtsagaan ang ugali nitong magaling na kaibigan ni Kasan. Say thank you to your ninang mga anak, utos ni Samira sa mga anak, kaya lumitaw sa screen ang kambal na sina Kara at Craig. Thank you, Ninang! We miss you! Mwah! Sabay na sabi ng mga bata at nag-flying kiss pa sa kanya. I miss you too, mga inaanak. Behave lang kayo lagi dyan, ha? Tulungan nyo yung mommy nyo na mag-alaga sa mga kapatid nyo. Tukoy niya sa kambal na bagong silang na mga anak ni Samira at Kashan. Yes, Ninang! Take care! We love you! Sabi ni Kara. I love you too, kiddos. Mwah! Pinigilan niyang maluha dahil miss na niya ang mga ito. Wow, totoo ba yan? Soft-spoken ka pala at saka sweet. Pang-aasar sa kanya ni Jameson. Oo naman, sinabi ko naman sa'yo. Depende sa taong kaharap ko. Inungusan niya ito. Nailing na lang ang mag-asawang Samira at Kashan sa dalawa. Umayos nga kayong dalawa. Magkasundo na kayo Bilin pa ni Samira. Maayos naman kami, friend. Doon lang sa magkasundo hindi ako sure. Sige na, dinig ko na yung iyak ng mga baby. Balitaan na lang namin kayo tungkol sa new project. Bye! Okay, bye. Ingat kayo dyan Paalam ni Samira. Makakaalis ka na sa office ko. Shoo! Pagtataboy niya kay Jameson, sabay usog niya palayo dito. As if gusto kong magstay ng matagal dito. Tumayo na si Jameson kaya tumayo na rin siya. Lumapit siya sa pinto at binuksan yon. Then leave. Nakaka-suffocate makasama ka sa iisang lugar. Alam mo ba yun? Bakit? You can't handle my hotness? Nakangising tanong pa nito. Ew, kilabutan ka nga. Alis na. Alis na. Hindi mo na kailangang ipagtabuyan pa ako. Ang tagal. Dami mo pang sinasabi. Kapag ikaw talaga na in love sa akin, huyo ka. Hindi yan mangyayari, no? Never. Alis ka na nga. Itinulak niya na ito para tuluyang makalabas ng office niya. Pero sa malas ay biglang natisod ang paa ni Jameson. Oh! Bago ito matumba ay nahila nito ang kamay niya kaya kasama siyang bumagsak sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Lian nang ma-realize ang posesyon nilang dalawa. Nasa ibabaw siya nito at halos magdikit na ang mga labi nila. Enjoying our possession, right? Bastos! Bakit ka nahihila? Nagmamadaling bumangon siya. Kaso lang ay dumulas ang paa niya. Kaya bumagsak ulit siya sa ibabaw ni Jameson. At talagang bumalik ka pa. Can't you see? Natumba ako kaya wag kang feeling. Idiniin niya ang dalawang kamay sa dibdib nito para makatayo siya. Pagkatapos ay hinampas niya ito. Ouch! Hindi ka lang masungit. Mapanakit ka pa. Ikaw naman, manyak ka. Manyak agad? Sinadya ko bang matumba't isama ka sa pagbagsak ko? Tila naaliw na si Jameson kaya naman lalong nanggalaiti si Lian. Tumayo ka na nga dyan para makaalis ka na dito. Eto na, babango na. In fairness, ang bango mo Nakangising saad nito. Umalis ka na nga dito, alis! Pinaghahampas niya ito sa balikat hanggang sa tuluyan ng makalabas ng pinto. Hey, eto na, aalis na. Buisit ka? Hinihingal na sumandal siya sa pinto pagkasara niya. Nakakainis. Nasapon niya ang nagiinit niyang pisngi. Sa mga sumunod na araw ay sinubukan ni Lian na pakisamahan si Jameson. Alang-alang sa kaibigang si Samira. Eto na yung minutes ng meeting. Inilapag niya sa desk nito ang isang folder. Basahin mo para may ideya ka sa gagawin mong project proposal. Wait, minamalit mo ba ako? Excuse me, bakit ko naman gagawin yun? Alam ko naman na ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Then why are you giving me this? Alam mo, nagmamagandang loob na nga ako Kung ayaw mo, di wag. Madali naman akong kausap. Akmang kukunin niya na ang folder pero nilayo nito yun. Thank you. Ikaw concern ka pala sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Concern ako sa company ng kaibigan ko. Kaya ayokong ano-ano lang yung maisip mo para sa bagong project. Kahit sigurado naman na yung proposal ko yung mapipili nila. Sino sa atin yung conceited ngayon? Huwag kang pakasigurado, okay? Hindi ako patatalo. Fine. May the best proposal win. Game ako dyan. Good luck. Tinaasan niya lang ito ng kilay. Ayoko nga makipagkamay sa'yo. Baka mamaya mahawaan pa ako ng virus. Napamaang si Jameson sa sinabi niya. Anong virus? Virus ng kalandian mo. Diyan ka na nga. Anya tsaka ito nilayasan. Kaya siya hindi nagkaka-boyfriend. Pabagsak na naupo ito sa swivel chair.
Dahil sa pagbaba ng sales, kailangan nilang gumawa ng bagong project proposal para mapataas ang sales. Guys, we have to come up with the best ideas. Yung unique pero siguradong papatok. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kabilang team. Habang palakad-lakad sa harapan, nawika niya sa team niya. Kung gumawa po tayo ng skincare para sa mga kalalakihan, ma'am. Suggestion ng ka-team niyang si Megan. I agree, Miss Lian. Kasi po, mahilig na sa skincare yung mga lalaki ngayon. Unlike before na wala silang pakialam sa mga balat nila. Segunda ng isa pa na si Gladys. Napaisip siya at napaupo. Mukhang magandang ideya yan. Kailangan lang natin ng effective na endorser sa magiging product natin. Good idea, girls. Let's conduct a research para malaman natin kung anong products yung gagawin natin. Okay po, ma'am. Sabay-sabay na sagot ng mga ka-team niya. And make sure na confidential yung mga pinag-uusapan natin, okay? Hindi pwedeng malaman ng kabilang team ang mga plano natin. Mahirap na. Baka mamaya gayahin pa nila yung ideas natin. Kaya mag-iingat kayo, ah. Huwag kayong magkukwento sa iba. Paalala niya pa sa team niya. Yes, Miss Lian. Sagot ng mga ito. Alright. Yun na lang muna sa ngayon. Sa next meeting na natin pag-usapan ang gagawin natin after ng research. Pwede na kayong umalis. Pagkaalis ng mga ka-team niya ay napapangiting na sambit niya. Papatunayan ko sa Jameson na yon na mas magaling ako sa kanya. Ngunit hindi rin basta-bastang magpapatalo ang binata. Anong meron? Bakit nagkakagulo sila doon? Curious na tanong ni Lian sa kasamang si Megan. Narinig ko po na may inimbitahang mga beauty vlogger si Sir Jameson. Sagot nito. Beauty vlogger? Anong pinaplano niya? Yun nga din po yung iniisip namin eh. Kaso mukhang ayaw din pala nilang malaman natin kung ano yung plano nila. Beauty vlogger pala ha? If I know, ginamit niya na naman yung pagiging babaero niya. Pwes, maghahanap din tayo ng male celebrity na sikat sa mga kababaihan ngayon. Sige po ma'am, aalamin ko po kung sino yung mga male celebrity ngayon sa Madla. Do that, Megan. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Nang mga sumunod na linggo ay naging abala ang magkabilang team para sa project proposal na binubuo ng mga ito at hindi mawawala ang burdagulan ng dalawa kahit busy sila. Wow, ang ganda ng kutis mo. Anong sikreto mo? Amazed na tanong ni Lian sa model/vlogger na si Clay. Ito ang nakuha ng mga tao niya para maging model nila. Hilamos at tamang pahinga lang po, Miss Lian. Sagot ni Clay. We, etchusero. Hindi naniniwalang react niya. Promise. I just see to it na palagi akong masaya at may tamang pahinga. Alam mo yun? Kasi magre-reflect yun sa aura mo, Miss Lian. Ang formal mo naman masyado. Lian na lang. Alright, Lian. Mukha namang magkaedad lang tayo eh. Sang-ayon pa nito. Oo nga. Pero mas maganda pa rin yung kutis mo sa akin. Tama nga siguro yung sinabi mo. Kasi ang nagre-reflect sa akin puro stress. Kaya stress din yung kutis ko. Nahihiyang nasapon niya ang magkabilang pisngi. Hindi naman. You still look beautiful. Kailangan mo lang sigurong mag-loosen up ng kaunti. Mag-relax pa minsan-minsan. Masyado ka sigurong workaholic eh. Well, sa akin kasi pinagkatiwala ng kaibigan ko tong branch ng kumpanya dito sa Cebu. Kaya medyo na-stress ako sa sales. Isa pa, kailangan ko din sigurong alisin yung stress sa buhay ko. Sumimsim siya ng iniinom na juice. Kasalukuyan kasi silang nasa cafeteria ng company. Sabay silang napalingon ni Clay sa taong nasa mid sa may likuran nila. Naku, may tinamaan yata. Parinig niya sa lalaking walang iba kundi si Jameson na nasa table sa likod nila. You know him? Pabulong na tanong sa kanya ni Clay. Don't mind him. Salamat sa pagpayag na maging model namin ha. Nginitian niya ito. It's my pleasure to work with a woman like you. I admire your passion and dedication. Wika pa ni Clay. Thanks for the compliment. Pinipigilan ni Leah na mapasimangot nang umubo na naman sa likuran niya si Jameson. Matapos nilang magkausap ni Clay ay umalis na ito. Habang naglalakad pabalik sa office niya ay sinabayan siya ni Jameson. Kilig na kilig kanina. Feel na feel mo yung pambobola sa'yo ng model na yun ano? Hindi lahat ng lalaki kagaya mo na puro pambobola yung alam. So naniniwala ka sa mga sinabi sa'yo ng model na yun? Palibhasa, hindi mo alam yung mga galawan ng mga yun. Ano bang pakialam mo? Huminto siya sa paglalakad at namewang sa harapan nito. Well, I'm just a concerned citizen. Mukha kasing paniwalang-paniwala ka sa mga sinasabi ng model na yon. Wala kang pakialam, okay? At isa pa, hindi ako utu-uto kagaya ng mga babae mo. Diyan ka na nga. Inis na nilayasan niya ito. Siya na nga itong binabalaan eh. Ano pa nga bang pakialam ko sa kanya?
Eh di magpauto siya sa mukhang lampa na yun. Naiinis na saad ni Jameson, tsaka ito nagmarchang paalis. Pagkatapos ng halos isang buwan na preparasyon para sa kanya-kanya nilang project proposal, ay nagpresent ang team ng dalawa sa mag-asawang Samira at Kashan through online. May the best team win. Good luck sa inyo. Binigyan ni Lian ng peking ngiti si Jameson. Well, good luck din sa team nyo. Pero ngayon pa lang congratulations na agad sa team namin. Confident na saad pa nito. Wow, ang taas talaga ng confidence mo, no? Tignan na lang natin kung kaninong proposal ang mapipili nila. Nakahalukip-kip na inirapan niya ito. Dapat pala, nagpustahan tayo kung kaninong team yung mananalo eh. Hindi ako makikipagpustahan sa'yo, no? Bakit? Takot ka ba? Wala ka bang tiwala sa team mo? May pang-aasar nitong tanong. Sa team ko meron, sa'yo wala. Baka mamaya kung ano pang ipusta mo eh. Huwag mo na nga akong kausapin. Nag-uumpisa nang mag-present yung team ko. Tumingin na siya sa harapan ng conference room at hindi na pinansin ang lalaki. Duwag ka naman pala eh. Whatever, Mr. Conceited. Narinig niyang pumalatak ulit ito pero hindi na lang niya pinansin. Habang nagpe-present sa unahan ang mga ka-team nila, ay nasa likod naman sila at nakikinig lang. Congratulations! Well done, two teams! Pumapalakpak na sabi ni Samira pagkatapos mag-present ng dalawang team. You both did a great job. Wika naman ni Kashan. Well, what do you expect from my team, bro? Syempre naman, we will give our best. Mayabang na bumaling sa kanya si Jameson. As if our team didn't give our best. Tinignan niya ito ng masama. Wala naman akong sinabi na hindi niyo binigay yung best niyo. Ayan na naman kayong dalawa eh. Stop it, okay? Mahiya naman kayo sa mga ka-team niyo. Sita ni Samira sa dalawa. Sorry friend, eto kasi paninisi niya kay Jameson. Anong ako? Ikaw tong palaging may violent reaction eh. Shut it, bro. Saway naman ni Kashan sa kaibigan. We will announce tomorrow kung sino yung napili naming team. Parehong maganda yung proposal niyo kaya mahihirapan kaming pumili. Good luck, everyone. And thank you for your efforts. Dagdag pa ni Samira. Thank you, sir, ma'am. Magkasabay na saad ng lahat. Maliban sa dalawa na nagtatagisan pa rin ng mga tingin. Matapos magpaalam ng mag-asawa sa lahat, hinarap ni Lian ang team niya. Good job guys! Dahil dyan, ililibre ko kayo ng dinner tonight. Masayang anunsyo niya. Nagpalakpakan naman ang mga ito. Megan, invite mo si Clay. Kapag nanalo yung project proposal natin, siya na yung magiging model ng gagawin nating products. Sige po ma'am, tatawagan ko po si Clay. Tugon pa ni Megan. Alright, see you after work. Magpapareserve na ako sa resto na malapit. Mauna na ako sa inyo. Paalam niya sa mga ka-team niya. Pero napahinto siya sa akmang pag-alis nang makita niya na nakatingin si Jameson sa kanya. What? Tinaasan niya ito ng kilay. Ibang klase. Para namang nanalo na kayo. Baka mapahiya ka sa model mo kapag hindi na naman proposal niya yung nanalo. Nararamdaman ko na mananalo kami. At kung hindi man, kukunin ko pa rin si Clay para sa ibang product ng company. Kaya hindi ako mapapahiya sa kanya. Baka ikaw yung mapahiya sa mga beauty vlogger mo. Wow! Hindi naman obvious na type mo yung model na yun, ano? Ano naman kung type ko siya, ha? At saka pwede ba? Nagiging unprofessional ako kapag ikaw yung kausap ko eh. Kaya huwag mo na lang akong kausapin. Nakita niyang napamaang ito sa sinabi niya. Pasensya na kayo, ha? Sige na, pwede na kayong bumalik sa mga department niyo. Pagbaling ni Lian sa mga employees. Okay lang po, Miss Lian. Kilala naman namin kayo eh. Mauna na po kami, saad ni Megan. Nakalabas na ang mga empleyado pero nandoon pa rin si Jameson. May sasabihin ka pa? Tanong niya. Ano ba? Napasinghap siya nang bigla siya nitong i-corner. Sa may long conference table. Lumayo ka nga sa akin. Sinubukan niya itong itulak pero hindi man lang natinag si Jameson. How dare you? Naipahiya ko sa harapan ng mga empleyado. Madilim ang mukha na anito. Sorry naman ha. Natapakan ko ba yung ego mo? Pang-aasar pa nito sa binata pero bigla siyang kinabahan nang ngumisi ito. Ang dapat sa'yo, pinaparusahan. Lalo siya nitong inipit. Halos mapaupo na siya sa mahabang lamesa. Lumayo ka nga sa akin. Hindi mo ba alam yung personal space? Pilit niyang tinatatagan ang boses niya. Bakit ka nauutal? Kinakabahan ka ba? Precious? Don't call me that. Hindi tayo close, okay? Si Samira lang yung pwedeng tumawag sa akin sa pangalan na yan. Yun yung gusto kong itawag sa'yo eh. Buisit ka! Layo sabi eh! Oo nga, para kasing I'm enjoying our possession right now eh. Nakangising sabi pa ni Jameson. Bastos!
Huwag mo nga akong itulad sa mga babae mo. Hindi ako natutuwa sa'yo Lumayo ka na nga sa akin. Paano kung ayaw ko? Di sisigaw ako. This is harassment, Mr. Hipolito. Napalunok siya nang ilapit ni Jameson ang mukha nito sa kanya. Halos malanghap niya na ang mabangong hininga nito. Did I do something to harass you, precious? Sinabi ng, it's Lian for you, okay? At oo, harassment tong ginagawa mo. Sobrang lapit mo na sa akin, no? Halos halikan mo na ako. What if gawin ko nga? Anong gagawin mo? Hahalikan mo ko? Mabilis niyang tinakpan ang bibig. Naningkit ang mga mata niya nang bigla itong humalakhak. Iniisip mo talagang gagawin ko yun sa'yo. Buisit ka! Lumayo na si Jameson sa kanya kaya binato ito ng ballpen ni Lian. Pwede naman kitang pagbigyan kung gusto mo. Over my gorgeous body! Diyan ka na nga! Sinasayang mo yung oras ko. May dinner pa kami ng team ko mamaya with Clay. Kailangan ko nang tapusin ang trabaho ko. Lalagpasan niya na sana ito nang hawakan nito ang braso niya. Magdi-dinner talaga kayo kasama ang lampa na yun? Ano bang pakialam mo? At saka tigilan mo na nga yung kakatawag sa kanya ng lampa. Kung inggit ka, makipag-dinner ka rin sa mga model nyo. Pagkasabi nun ay nalis na niya ang kamay nito sa braso niya. Tsaka niya ito iniwan sa conference room. Hindi akalain ni Lian na gagawin nga ni Jameson ang sinabi niya. Nag-dinner din ito kasama ng team nito at mga model. Seryoso? Dito din kayo kakain? Salubong ang kilay na tanong niya kay Jameson nang maupo ito sa kabilang mesa. Isang mahabang mesa ang okupado ng team niya at ganun din ang team ng lalaki. Oh, bakit? Ayaw mo ba na kumain kami dito? May sinabi ba ako? Pero yung totoo, nananadya ka ba? Kung ayaw mo na makasabay kaming kumain, lumipat na lang kayo sa ibang restaurant. What? At bakit naman namin yun gagawin? Kami ang naunang magpa-reserve dito, no? Eddie, let's enjoy our dinner tonight. Maupo na kayo, team. Baling pa ni Jameson sa team nito. Nginitian ni Lian ng alanganin ang mga to. Don't get me wrong guys Gusto ko kayong makasama sa dinner. Itong leader nyo kasi yung nakakainis. It's okay Miss Lian. Actually po, kinikilig po kami kapag nagbuburdagulan kayo ni Sir Jameson Kinikilig na tugon sa kanya ni Thea. Diyos ko, anong nakakakilig doon? Halos matuyuan ako ng dugo dyan Miss Lian, may kasabihan po na the more you hate, the more you love. Segunda pa ni Gladys. Hoy, kilabutan nga kayo sa mga sinasabi nyo. Miss, paserve na po ng mga pagkain na in-advance order ko. Baling ni Lian sa staff ng restaurant. Mukhang nalipasan na ng gutom yung mga to Kung ano-ano ng mga sinasabi. Dagdag niya pa bago na upo. Tumalima na ang staff ng restaurant. Nagtawa na naman ang mga empleyadong kasama nila. Akmang magsasalita si Jameson ng may isang taong dumating para humabol sa dinner nila. I'm sorry, nalate ako. Nagliwanag ang mukha ni Lian nang makita si Clay. Clay, mabuti naman nakahabol ka. It's okay, tama lang yung dating mo. Halika, maupo ka na dito. Tumayo siya para igiya ito para maupo sa tabi niya. Talagang itinabi sa kanya. Parinig ni Jameson mula sa kabilang mesa. May sinasabi ka? Asikasuhin mo yung team mo at mga model mo. Baka nagugutom na sila. Saad niya dito. Excuse me, nag-advance din ako Sinenyasan nitong isa pang staff ng restaurant na iserve na yung pagkain ng team nito. Eddie good. Ayun na yung pagkain. Let's eat na guys. Aya ni Lian sa mga kasama. Akala ni Lian ay mananahimik na si Jameson habang kumakain sila. Pero hindi pa rin pala. Gusto mo ipagbalat kita ng hipon? Tanong ni Clay sa kanya. Ha? Wag na, ako na lang. Thank you. Nakangiting tanggi niya sa offer ni Clay. I insist. Para makakain ka ng maayos. Nakita ko kasi na nahihirapan kang magbalat Okay, salamat. Kailan ka pa naging pabebe? Naulinigan niyang saad ni Jameson. Sa bandang likod niya kasi ito nakapwesto. Thank you, Clay. Mabuti ka pa, ang sweet at saka ang caring mo. Di tulad ng iba dyan. Pagpaparinig pa niya. You're welcome. Sabihin mo lang kung gusto mo pa. Ipagbabalat pa kita. Saad pa ni Clay. Wow, salamat Sige na, kumain ka na rin. Tugon niya dito. Ikaw ba yan? Bakit parang iba yata yung tono ng boses mo ngayon? Nilingon niya si Jameson dahil sa tanong nito. Depende sa taong kausap ko. Oh, hanga ako sa bilis mong magpalit ng mood at saka ekspresyon Pang-aasar na sabi pa nito. Marahas na napabuga ng hangin si Lian. Pinipigilan niya ang sarili na lamukusin ang mukha nito. Are you okay, Lian? Gusto mo ng wine? Para ma-relax ka at saka matunawan. Alok pa ni Clay sa kanya. Naku, kapag may alak, may balak. Pabulong na parinig pa ni Jameson. Sa ines ay pasimple niya itong siniko sa ulo. Ouch! Daing pa nito.
Hindi niya ito pinansin. Bagkos ay nakangiti siyang bumaling kay Clay. Salamat. Yes, please. Baka hindi ako matunawan. May langaw kasing bulong ng bulong sa tenga ko eh. Here. Sinalinan siya ni Clay ng wine sa wine glass na nasa harapan niya. Thank you. Anya tsaka sumimsim ng red wine. You're always welcome. Nakangiting tugon pa ni Clay. Kumain ka pa. Ikaw din. Konti pa lang yung nakakain mo. Nakakahiya naman sa mga kasama nyo. Sana kayong dalawa na lang yung nag-dinner. Bulong na naman ni Jameson. Napipikang muling nilingon niya ito. Nandito ka ba talaga para mag-dinner o para bantayan yung bawat kilos ko? At bakit ko naman yun gagawin, Aber? Balik tanong nito sa kanya. May gusto ka ba kay Lian? Tanong pa ni Clay kay Jameson. Pareho silang natigilan at napatitig sa isa't isa. Wala! Magkapanabay nilang tura ni Jameson. Ano ka ba, Clay? Ang gusto niya yung mga babaeng nabobola niya at hindi ako ganon. Hey, hindi ako bolero, no? Pero hindi ako magkakagusto sa babaeng ubod ng sungit. Ha? At hindi rin ako magkakagusto sa tulad mong conceited. Naku, dyan po nagsimula yung lolo't lola namin eh. Panunudyos sa kanila ni Megan. Lolo't lola mo yon. Kumain na nga tayo. Umorder lang kayo ng gusto niya, okay? Thank you, Miss Lian. Saad ni Megan. Deserve nyo yan. Salamat sa effort nyo, guys ha. Confident ako na mananalo yung project proposal natin. Huwag kang pakasigurado. Confident din naman ako sa effort ng team ko. Hindi pa tatalong singit naman ni Jameson. Fine, but no one is asking you. Pwede ba kumain ka na lang? Uy, si Miss Lian, concerned kay sir. Kumain ka na, sir. Panunukso ng isang lalaking ka-team nito. Wow, salamat sa concern. Baka gusto mo akong subuan. Sakay nito sa biro ng ka-team. Mabulunan ka sana, sabay irap niya. Sa buong oras ng dinner ay hindi siya tinantanan ni Jameson. Mabuti na lang at naroon si Clay, kaya ibinaling niya na lang ang atensyon dito. Are you sure na ayaw mong ihatid kita? Tanong ni Clay kay Lian. Wag na, nagpabook na ako ng sasakyan. At saka out of the way yung tinutuluyan ko eh. Mapapalayo ka pa. Alright, ikaw ang bahala kung hindi kita mapipilit. Just let me know if you get home safe, okay? Bilin pa nito. Sige, I'll send a message kapag nakauwi na ako. Okay, mauna na ako. Bye, ingat. Nakangiting kinawayan niya ito. Nang makaalis si Clay ay napapitlag siya nang may kotseng bumusina. Ay, unggoy, ano ba? Reklamo niya sa driver ng kotse na walang iba kundi si Jameson. Kanina langaw, ngayon naman unggoy. Bakit ka ba nang bubusina? Sakay na. Sabay iwas nito ng tingin. Wow, really? Isasabay mo ko? Sarcastic na tanong ni Lian. Wag na lang, baka lagnating ka pa. Hihintayin ko na lang yung sasakyan na binook ko. Sigurado ka? Mahirap magpabook sa lugar na to ng ganitong oras. And as if on cue, nag-cancel ang hinihintay niyang sasakyan. Did you curse me? Inis na tanong niya kay Jameson. What? Nag-cancel no? Sakay na kasi. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo, hindi kita type. Hindi rin kita type pa no? Sasakay ka o iiwan kita dito? Napatingin sa paligid. Nakauwi na ang mga kasama nila kanina. Madilim na rin sa paligid dahil papasara na yung restaurant na kinainan nila. Sige, aalis na ako. Oo na, sasabay na ako. No choice na saad niya. Hop in. Nakangising binuksan nito ang pinto ng kotse sa passenger seat. Kainis? Wala na siyang pagpipilian kundi ang sumakay doon. Nang marating nila ang building ng condo na tinutuluyan ni Lian, nagtaka siya nang sa parking dumiretso si Jameson. Teka, saan mo ko dadalhin? Bakit hindi ka sa entrance huminto? Natatarantang tanong niya. Hey, relax. Ipapark ko lang yung kotse ko. Ano bang iniisip mo? Wala. Bakit kasi hindi mo sinabi? Teka nga. Huwag mong sabihin na dito ka rin sa building na to nagstay. Yup. Sagot nito habang minamaniobra ang kotse. Talaga? Bakit di ko alam? Dapat ba alam mo? Hindi ko naman alam na required pala na ipaalam ko sa'yo kung saan ako nakatira. Hindi ganun yung ibig kong sabihin ano. Wala rin kasing nabanggit sina Samira na sa iisang building lang pala tayo nakatira. Now you know. Whatever. Kaya naman pala isinabay mo ko. Na-disappoint ka ba? Bakit naman? Kasi akala mo concern ako sa'yo. Kaya isinabay kita pa uwi. Bakit naman ako mag-e-expect na concern ka sa akin? If I know, napilitan ka lang namang isabay ako kasi nakokonsensya ka kapag iniwan mo ko doon. Tapos may mangyaring masama sa akin. Grabe, thank you ah. Napakasama ng tingin mo sa akin. Ah, na-hurt ka ba? Sorry naman. By the way, salamat sa pagsabay mo sa akin pa uwi. Kahit hindi naman bukal sa loob mo. Judgmental much?
Ang harsh mo naman sa gwapong nilalang na tulad ko. Humawak ito sa dibdib na animoy nasasaktan. Conceited much. Pagkababa nila ng kotse ay sumakay sila ng elevator papunta sa mga unit nila. Huh? Don't tell me na sa 5th floor ka din. Gulat na tanong niya nang pindutin nito ang button ng 5th floor. Yeah, baka naman isipin mo na sinusundan kita. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Inirapan niya ito. Hindi na ituloy ni Jameson ang sasabihin. Bumukas kasi ang elevator na may magkaibigang lalaki na pumasok. Bago pa siya magit-git ng mga lalaki, hinarang na ni Jameson ang sarili nito. Kaya ang posisyon tuloy nila ay magkaharap silang dalawa. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Ano sa tingin mo? Bakit ka kasi dyan pumwesto? Tugon niya dito sa mahinang boses. Itinukod nito ang dalawang kamay sa dingding ng elevator para hindi sila tuluyang magkadikit. Alangan namang hayaan kita na maipit. Wow, thank you ha. Hindi ako maiipit. Naputol ang sasabihin ni Lian nang muling bumukas ang pinto ng elevator at may sumakay ulit. Kaya naman kamuntik nang magdikit ang mga labi nila ni Jameson nang magsiksika na lalo sa likod. Parehong nanlaki ang mga mata ng dalawa. Pagkatapos ay nagkatitigan. Hey, hindi niyo ba nakikita na puno na yung elevator? Sita nito sa mga bagong pasok. Pasensya na, nagmamadali kasi kami, emergency. Apologetic na saad ng babae. Frustrated na napabuntong hininga na lang si Jameson. Habang si Lian, hindi na malaman kung saan siya haharap. This is so awkward. Sambit niya. Why? Tila naaaliw pang tanong sa kanya ni Jameson. Bakit parang natutuwa ka pa? Ang cute mo kasi. You're blushing. Nito. Of course not. Natutop niya ang bibig dahil napalakas ang boses niya. Nagkatinginan tuloy ang iba pang sakay ng elevator. Pasensya na. Naiinitan na kasi yung girlfriend ko eh. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Bago pa niya maitama ang sinasabi ni Jameson, ay bumukas na ang elevator. Sayang naman. Naulinigan niyang bulong ni Jameson. Anong sabi mo? Ang sabi ko, nandito na tayo sa floor natin. Excuse us. Turan ito para bigyan sila ng daan ng mga nasa unahan. Pagkalabas nila ng elevator, ay kinumpronta ito ni Lian. Sinadya mo yun ano? Ang alin? Ang siksikin tayo sa elevator? For what? Para makachancing. What? Bakit naman kita chachancingan na, Ber? And did I touch you kanina? Hindi. See? O baka naman nanghihinayang ka kasi hindi mo ko nahalikan kanina. Nakangising sabi nito na ikinanganga niya. Hoy, ang kapal ng mukha mo diyan ka na nga. Papasok na si Lian sa unit niya nang matigilan siya. Kunot noong nilingon niya si Jameson. Diyan ka sa tapat ng unit ko nakatira? Napatigil ito sa akmang pagbubukas ng pinto. Yes. Alangan namang mag-hotel lang ako na nandito sa Cebu, diba? Kaya ko namang bumili ng condo. Same building at sa tapat pa talaga ng unit ko. So, anong ibig mong sabihin? Sinusundan kita, ganun. Aba, malay ko. Aminin mo. Hindi ka ba nananadya para inisin ako? Of course not. Bakit naman kita iinisin? Kung pwede naman kitang pakiligin. Sabay kindat nito. Ew! Kilabutan ka nga, Jameson Hipolito. Diyan ka na nga. Isasara na niya ang pinto nang pigilan siya nito. Hindi ka man lang ba magte-thank you? Isinabay kita pa uwi. Tapos, prinotektahan pa kita kanina sa elevator. Wow! Did I ask you to do that? Ibang klase ka talaga. Thank you. Pagkasabi nun ay nagmamadaling sinarado na niya ang pinto tsaka siya sumandal doon. What's happening to you, precious Lian Guevara? Kastigo niya sa sarili tsaka napapailing na nagpunta sa kwarto niya. Samantalang si Jameson naman ay ngingiti-ngiti na pumasok na rin sa unit niya. Di tulad nung naunang plano, ilang araw muna ang pinalipas ng mag-asawang Samira at Kashan bago nakapagdesisyon ang mga ito. At ikinagulat ng dalawa ang naging resulta ng presentation ng mga team nila. Congratulations to both of you! Pareho naming napili ang mga project proposal nyo. Excited na anunsyo ni Samira. Napangangasilian sa kaibigan na kausap ulit nila sa online. Seryoso? 2 project talaga yung gagawin namin? You heard it right, Lian. Sagot ni Kashan. Parehong maganda ang naisip ng mga team nyo, kaya nag-decide kami na parehong piliin yung proposal nyo. Dagdag pa nito. Well, congratulations to us. Inilahad ni Jameson ang kamay nito sa kanya. Tinignan niya lang yon at wala sanang balak na tanggapin ang pakikipagkamay nito. Friend, ayaw mo ba na 2 yung piliin namin? Tanong ni Samira. Wala akong sinabi, no? Congratulations. Tinanggap niya ang kamay ng lalaki pero gusto niyang pagsisihan ng ginawa. May kakaiba kasi siyang naramdaman doon. Para namang napipilitan ka lang eh.
kaya sinamaan niya ito ng tingin. Oo nga, friend. Ngumiti ka naman. Sabi pa ni Samira. Ito na nga, nakangiti na oh. Binigyan niya si Jameson ng peking ngiti. Congrats! Thank you. Nahigit niya ang paghinga nang bigla siyang yakapin ito. Congrats din sa team mo. Bakit kinikilig ako dito sa kanila, honey? Dinig niyang tili ni Samira kaya mabilis niya itong tinulak palayo sa kanya. Kayo nang bahalang mag-announce sa mga ka-team niyo. Tatawag na lang ulit kami. Pakikiligin ko lang din tong asawa ko. Saad ni Kasha na itinaas baba pa ang mga kilay. Bye na nga. Tinapos na ni Lian ang pakikipag-usap sa mag-asawa. Gusto mo rin bang pakiligin kita? Nakangising tanong pa ni Jameson sa kanya. Iyo, kilabutan ka nga. Tinawanan lang siya nito. Bisit ka talaga, dyan ka na nga. Sasabihin ko na sa team ko yung resulta. Ibabalita ko na rin kay Clay. Excited niyang kinuha sa bulsa ang cellphone habang palabas ng office ng lalaki. Hindi na nakita ni Lian ang naging ekspresyon sa mukha nito. Sa mga sumunod na araw ay naging abala sina Lian at Jameson sa dalawang project na kailangan nilang isupervised. Ang project ng team ni Jason ay set ng beauty products para sa mga busy women, habang ang kina Lian naman ay skincare exclusive para sa mga kalalakihan. They are working with their models, kaya naman naging madalas ang pagkikita ni na Clay at Lian, pero mukhang may hindi masaya. What's with the face, bro? Hindi ba maganda yung gising mo? May problema ba sa production ng mga bagong beauty products? Sunod-sunod na tanong ni Kashan kay Jameson na kausap nito through video call. Required ba na palaging nandito yung mga model? Hindi maipinta ang mukha na tanong niya sa kaibigan. Oh, bakit parang nangangamoy selos? Excuse me, bakit naman ako magseselos sa mukhang lampang model na yun? At saka wala akong gusto sa masungit na yun, ano? Uy, si Lian ba yung tinutukoy mo? Nagulat siya nang biglang lumitaw sa screen ang kinikilig na si Samira. Samira, andyan ka pala. Hindi umiling na kaila niya. Talaga lang ha? Obvious naman na si Clay yung tinutukoy mo na lampang modelo eh. Pero wag kang mag-alala kasi may pag-asa ka pa. Friends lang daw kasi sila, sabi pa ni Lian. Mahabang saad ni Samira. Friends? Yun ba yung friends? OA kung mag-alala. May pahatid-hatid pa at dalaw sa kondo niya. May pa-flowers pa. Hindi nga pala talaga si Lian yung tinutukoy mo. Nakangising komento pa ni Kashan. Ha? Wala naman talaga akong sinasabi na siya yung tinutukoy ko Tanggi pa rin ni Jameson kahit nabuking na siya. Ewan ko sa'yo. Inirapan siya ni Samira bago ito bumaling sa asawa. Honey, kausapin mo nga yung kaibigan mo. In denial Anito tsaka iniwan doon si Kashan. Bro, tama yung asawa ko. Huwag mo nang i-deny. Obvious naman na may gusto ka kay Lian Hey, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong gusto sa tigresa na yun, ano? Todo iling na tanggi niya. Sige lang, itanggi mo pa. Bahala ka kapag naunahan ka ng model na yun. Naturingan kang babaero, pagdating kay Lian, torpe mo. Hoy, hindi ako babaero no, at mas lalong hindi ako torpe. At hindi ko rin sinabi na gusto ko yung Maleficent na yun. Deny it all you want, bro. Masyado ka ng obvious. Basta ang advice ko sa'yo, do something before it's too late. Ewan ko sa'yo bro, bay na nga, marami pa akong gagawin. Ihalik mo na lang ako sa mga inaanak ko. Pinindot niya na ang end button bago pa may sabihin ang kaibigan. Sakto namang pagkalabas niya ng office niya, dumaan si Lian kasama si Clay. Ang sakit sa mata. Required ba na lagi silang magkasama ng model niya? As if naman kasama sa team nila, model lang naman. Reklamo niya habang nakatingin ng masama sa dalawa. Nang biglang lumingon si Lian ay binaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Matapos ang ilang buwan, ay na-launch na nga nila ang bagong product ng cosmetic company. Idinaos ang launching sa isang event center. Dinaluhan ito ng ilang celebrity, models, and vloggers. Congratulations ulit sa success ng launching ng bago nating beauty products. Ingat kayo pag-uwi Nakangiting bili ni Lian sa mga empleyado. Congratulations din, Miss Lian. Dahil po sa sipag at efforts nyo kaya naging successful yung event. Saad pa ni Megan. Naku, nambobola ka pa. May reward kayo sa akin, huwag kayong mag-alala. Nagtawanan silang lahat dahil sa sinabi niya. Magsiuwi na tayo at malalim na yung gabi. Ingat po, Miss Lian, saad pa ni Gladys. Thanks! Kinawayan niya ang mga ito. Umalis na ang mga empleyado habang siya naman ay naghintay ng sasakyan na nabook niya. Ay, dapat talaga dinala ko na lang yung kotse ko dito sa Cebu Palagi na lang akong naghihintay. Reklamo niya habang nag-aabang. Maya-maya ay may humintong puting van sa harapan ni Lian. Ha? Teka, ayoko mag-overthink pero parang ganito yung van na nangunguha Lalo siyang kinabahan ng may mga kalalakihan na bumaba sa van. Bago pa siya makatakbo palayo,
ay nahawakan na siya ng mga ito sa braso. Bitawan niyo ako! Huwag ka nang manlaban, miss. Oo nga, sumama ka na lang. Ayoko nga! Sino ba kayo? Sinubukan niyang manlaban at nagpumiglas. Pero nagawa pa rin siyang isakay sa van ng mga ito. Sinabi nang huwag nang manlaban eh. Sinasayang mo lang yung lakas mo, miss. Sabi sa kanya ng isa sa mga lalaki. Hindi niya naituloy ang balak sanang pagtalak sa mga lalaki nang makita niya ang taong katabi niya sa van. Ha? Jameson? Jameson! Sinubukan niyang alugin ito pero hindi nagising. Anong ginawa niyo sa kanya? Wala kaming ginawa sa kanya. Pinatulog lang namin siya. Kailangan namin kayo ng buhay. Kaya hindi namin kayo sasaktan. Huwag niyo lang kaming bibigyan ng dahilan para saktan kayo. Sagot sa kanya ng lalaking nasa harapan nila. Ha? Ano to? Kidnap for ransom? Saan niyo kami dadalhin? Ang dami mong tanong. Manahimik ka na lang dyan kung ayaw mong busalan ko yung bibig mo, okay? Napasiksik siya sa walang malay na si Jameson dahil sa sinabi ng lalaki. My God! Ano ba namang kamalasan to? Makikidnap na nga lang ako. Kasama pa ang lalaking to. Ano kayang ginawa nila dito? Bakit sa walang malay? Pabulong na tanong niya sa sarili. Anong binubulong-bulong mo dyan? Asik kay Lian ng isa sa mga lalaki. Bawal din bang bumulong? Mataray na tanong niya. Pabayaan mo na nga lang yan. Saway ng lalaking nagdadrive ng van. Napaingos na lang si Lian sa kamuling bumaling sa katabi. Hey, hindi ka ba gigising? Paano tayo tatakas dito ha? Inapatulog ka nila. Halos pabulong na sabi niya kay Jameson. Pero hindi pa rin ito natinag. Ay, ano kayang ginawa nila sa'yo? Napabuntong hininga na lang siya habang tinitignan ito. Dinala ang dalawa ng mga lalaking kumuha sa kanila sa isang lumang warehouse. At saka lang nagkamalay si Jameson nang maitali na sila ng mga lalaki na magkaharap sa upuan. Pagkatapos, iniwan sila ng mga to sa isang silid. Ha? Lian, anong nangyari? Nasaan tayo? Bakit tayo nakatali? Medyo disoriented pa na tanong sa kanya nito. Hindi mo alam na may dumukot sa'yo? Kunot noong tanong pa niya. Dumukot? Ang huling natatandaan ko ay pupunta ako sa ladies room kanina sa event place. Ano namang gagawin mo sa ladies room? Babaero ka talaga. Hey, ang judgmental mo talaga. Papunta ako doon para hintayin ka sana. Para isabay ka na pauwi. Sinabi kasi ni Megan na nagpunta ka doon eh. Ganon? Sorry naman. Anong gagawin natin ngayon? Ang sabi nila kanina sa van, kinidnap daw tayo for ransom. What? Sinaktan ka ba nila? Natigilan siya nang makita na naibang ekspresyon nito. Mula sa pagtataka ay napalitan yon ng pag-aalala. Hindi. Kailangan nila tayo for ransom kaya hindi nila tayo sasaktan. Don't worry. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Paano? Nakatali tayo pareho. Trust me, okay? Okay. Tugon na lang ni Lian. Nakikita niya kasi na seryoso si Jameson. Makaraan ng ilang oras ay may isang lalaki na pumasok sa loob ng kwartong kinaroroonan nila. Yes, boss. Andito na po sila. Magsasend po ako ng picture nila sa mag-asawa para maniwala sila na hawak natin yung mga kaibigan nila. Wika pa ng lalaki na kausap nito sa cellphone. Pwede rin natin hingian ng ransom ang pamilya ng dalawang to. Balita ko po, bilyonaryo ang lalaking kinidnap natin eh. Kung sakali, mas paldo tayo sa mga kontraktor na yan. Sabi nito na nasa kabilang linya. Pinigilan ni Lian si Jameson nang makita niya na magre-react na sana ito. Pero sana yung bumara sa sinabi ng lalaki. Hindi rin mas malaki pa rin yung nakukulimbat na mga hinayupak na kontraktor na yan. Kaya sila dapat yung kinidnap niyo at hindi kami. Talak niya dito. Huwag kang maingay kung ayaw mong busalan ko yung bibig mo ah. Ngumiti kayo, pipicturean ko kayo para ipadala sa mga kaibigan at pamilya niyo. Itinapat sa kanila nito ang kamera ng cellphone. Saan ka nakakita ng kinidnap na nakangiti? Nakasimangot na tanong niya dito. Oo nga pala Umiyak na lang kaya kayo. Nakita ni Leah na sinamaan ito ng tingin ni Jameson. Kuhanan mo na kami ng litrato bago pa ako mainis sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Kinabahan pa siya nang lumapit ang lalaki dito. Matapang ka, Pogi ah. Nakangising sabi pa nito. Pagpasensyahan mo na lang siya ha, okay? Kuhanan mo na lang kami ng picture. Agaw niya sa atensyon nito. Inuutusan mo ba ako? Oo, ang tagal mo kasi. Singhal niya sa lalaki. Hey, calm down. Baka saktan ka niya. Saway sa kanya ni Jameson sa mahinang boses. Take that damn picture, okay? Baling nito sa kidnapper. Huwag mo akong Englishin. My nose is bleeding.
Lukot ang mukha na kinuhanan sila nito ng litrato. Tsaka sila iniwan dito. English lang pala yung katapat niya. Komento niya pagkaalis ng lalaki na kinatawa naman ni Jameson. Pigilan mo nga yung sarili mo. Mamaya saktan ka nila eh. As if natatakot ako. Nakaingos na sabi niya. Pwes, ako natatakot na baka saktan ka nila. Tapos wala akong magawa kasi nakatali ako. Napamaang siya sa sinabi nito. Bakit ka naman matatakot para sa akin? Di ba magkaaway nga tayo? Ikaw lang naman tong nangaaway sa akin eh. Tumatawang saad pa ni Jameson. Che, nangaaway ka rin eh. Anong gagawin natin? Paano natin sila matatakasan? Hahayaan na lang ba natin na perahan nila sina Kashan at saka yung pamilya natin? Pag-iiba niya sa usapan. Relax ka lang, okay? Titignan ko lang kung anong pwede kong magawa para makatakas tayo. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Baka ikapahamak pa natin yun. Wow! Ikaw ba yan, Mr. Conceited? Anong akala mo? Hindi ko kayang magseryoso? Pero paano tayo makakatakas? Nakatali tayo pareho. Di ka sure. Ngumisi ito at ipinakita ang mga kamay nito na wala ng tali. Paano mo nakalas yung tali sa kamay mo? Hindi makapaniwalang bulalas pa ni Lian. Of course, I have ways. Bantayan mo kung gagalaw yung seradora ng pinto. Kakalasin ko yung tali sa kamay mo. Okay. Habang inaalis ni Jameson ang tali ay kabado siyang nakatingin sa doorknob. Nakahinga lang siya ng maluwag nang ipakita sa kanya nito ang tali. Done. Ay, thank you. Ang sakit na ng kamay ko. Wisit yung mga kidnappers na yun Hinaplos niya ang nasaktang palapulsuhan. Kailangan nating makahanap ng lalabasan. Delikado kapag nalaman nila na tatakas tayo. Nagsimula itong tumingin sa paligid. Kung hayaan na lang kaya natin na tubusin nila tayo. Bigla kasi akong kinakabahan Paano kung mabaril nila tayo pagkatakas natin? Nahigit ni Lian ang paghinga nang sapuhin ni Jameson ang magkabila niyang pisngi. Hindi ko hahayaan na masaktan ka nila, okay? Sandali. Kailangan nating makaalis dito bago pa sila bumalik. Wala tayong malalabas ang bintana. Kaya wala tayong choice. Anong iniisip mo? Pasimple niyang inalis ang mga kamay nito sa mukha niya. Tumingin siya sa ibang direksyon para hindi nito makita ang pamumula ng pisngi niya. Paano kung may bantay sa labas? Hahanap tayo ng tiyempo. Kapag may pumasok dito, magpapanggap tayo na nakatali pa rin, okay? Okay. Diyan ka lang. Sisilipin ko lang sa labas. Mag-iingat ka. Nakita niya nang umiti si Jameson. Bakit ka nakangiti dyan? Nag-aalala ka rin pala sa akin. Ewan ko sa'yo. Inirapan niya ito. Habang sumisilip sa pintuan si Jameson ay abot-abot ang kaba ni Lian. May bantay nga sa labas pero isa lang. Kaya ko na yung patulugin. Basta sa likod lang kita, okay? Huwag kang lalayo sa akin. Sabi nito matapos sumilip sa labas ng kwarto na kinaroroonan nila. Lalabas nga tayo? Oo, trust me, okay? Kailangan nating makatakas. Hindi tayo nakakasigurado na ibabalik nga nila tayo kapag nakuha na nila yung ransom. Sige, kahit natatakot ako, I will trust you. Napangiti si Jameson sa sinabi niya. Salamat sa tiwala. Hinawakan nito ang kamay niya. Nakatingin na lang siya sa magkasugpong nilang mga kamay habang palabas sila sa kwartong yon. Maingat na binuksan ni Jameson ang pinto at dahan-dahan silang naglakad palabas. Nang makalapit sila sa nakatalikod na lalaki, ay dinakma ito ni Jameson sa likuran. Diretsyong hampas sa leeg nito. Gulat ka, no? Magaling akong mangarate. Pagyayabang nito nang lingunin siya pagkatapos mapatulog ang bantay sa kanila. Che, huwag ka na munang magsaya. Hindi pa tayo nakakaalis dito. Napakamot ito sa ulo. Sabi ko nga halika na. Muli nitong hinawakan ang kamay niya. Hinayaan na lang yun ni Lian dahil ang makaalis doon ang nasa isip niya. Matagumpay silang nakalabas sa palapag na kinaroroonan nila. Pero sa sunod na palapag ay may nakakita na sa kanilang dalawa. Tumakas sila! Sigaw ng isa sa mga kidnappers. Nalinti ka na, sambit ni Jameson. Napatili si Lian nang paputukan sila ng baril. Baliw! Huwag mong barilin! Kailangan natin ng mga yan ng buhay! Narinig nilang wika ng isa pang lalaki. Hulihin nyo! Pero huwag nyong babarilin! Baka hindi natin makuha yung ransom kapag nasugatan yung mga yan! Nagkatinginan ang dalawa. Kaya mo bang tumakbo? Tanong pa ni Jameson mula sa pinagkukublihan nila. Oo, bakit? Tatakbo tayo hanggat kaya natin. Paano kung maabutan nila tayo? O di kaya barilin nila tayo? Hindi yan. Ayan na sila. Takbo na!
Napasigaw na lang siya nang hilahin siya nito patakbo. Magkahawak kamay na tumakbo na ang dalawa. Kaya mo pa ba? Tanong ni Jameson habang tumatakbo sila. Oo, hinihingal na sagot niya. Pero di ba nila titigilan yung kakahabol sa atin? Nakakapagod na. Konting tiis na lang. Nakalabas na tayo ng warehouse. Kaso mukhang malayo sa kalsada ang lugar na to. De bale, parating naman na siguro yung mga pulis. Pulis? Paano ka nakatawag sa mga pulis? Nasa bulsa ko yung smartwatch ko. Wow, mabuti naman kung ganun. Malapit na tayo sa gate. Kuminang ang mga mata ni Lian nang makita ang anino ng gate ng lugar na yon. Makakalabas na sila! Sigaw ng isa sa mga lalaking humahabol sa kanila. Ah! Napasigaw at napatakip siya ng tenga nang paputokan sila ng baril ng mga to. Napatigil siya sa pagtakbo nang biglang humandusay sa lupa si Jameson. Tinamaan mo! Bakit mo binaril? Lagot tayo kay boss. Itatakas sila eh. Sisihan ng mga kidnappers. Pero wala nang pakialam si Lian. Kahit abutan pa sila ng mga to. Jameson! Tinamaan ka ba? Jameson, gumising ka! Niyugyug niya ito pero hindi ito nagising. Huwag mo naman akong iwan dito. Nakakainis ka. Pero gusto na yata kita. Kaya huwag ka namang ganyan Tatakas tayo, diba? Teka, bakit parang wala ka namang dugo? Hinanap niya kung saan ang tama nito. Napasinghap siya nang biglang umiti si Jameson at idilat ang isang mata. Gotcha. Sinabi mo na, gusto mo na ako. Wala nang bawian ha. Nito. Pakiramdam niya ay namula ang mukha niya. Pinagloloko mo ba ako? Bago pa siya masagot nito ay nahawakan na sila ng kidnappers. Akala niyo makakatakas kayo sabi ng isang lalaki. Bitawan niyo nga ako. Tutuluyan ko ang lalaking yan. Sinubukan ni Lian na magpumiglas sa mga may hawak sa kanya. Manluloko! Hindi tinamaan talaga ako. Pero dito sa pendant ng kwintas na suot ko tumama. Look. Inalis nito mula sa ilalim ng damit ang suot na kwintas. Saktong napunta pala sa likuran ang pendant na suot ni Jameson at swerteng doon tumama ang bala ng baril. Swerte mo, todas ka na sana ngayon. Mayabang na sabi ng may hawak dito. Aray! Binatukan nito ng kasama nito. Kung natodas yan, todas ka rin kay boss. Ibalik na natin ang mga to sa warehouse. Utos nito sa mga kasama. Ngunit bago pa sila mabitbit ng mga kidnappers ay sunod-sunod na sasakyan ng mga pulis ang dumating. Mga pulis! Napangisi si Jameson. Kayo yung todas ngayon. Ibaba niyo yung mga baril niyo. Napapalibutan na namin kayo. Meron ding sniper na babaril sa inyo mula sa itaas. Sigaw ng isang pulis na kaibigan ni Jameson. Napatingala ang lahat sa dalawang chopper na nasa itaas. Nalinti ka na! Wala nang nagawa ang mga ito kundi sundin ang sinabi ng pulis na nagsipasukan na sa property na yon para hulihin ang mga kidnappers. Nakatawag ka nga pala talaga ng pulis? Manghang tanong ni Lian. So, hindi ka naniwala sa akin kanina? Inirapan niya ito. Pero pinaglololoko mo pa rin ako. At least ligtas na tayo ngayon. You should thank me. A kiss is enough for me. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Hoy, anong pinagsasasabi mo? What? Sinabi mo kanina na gusto mo ako. The feeling is mutual. So, tayo na? Nakangising tanong nito. Gusto mo rin ako? Bulalas ni Lian. Bro, wala sa bukabularyo natin ang mamilit ng babae. Manligaw ka na muna. Sabi ng kaibigan ni Jameson na si Kulas na nakalapit na sa dalawa, kasunod ng mga pulis na humuli sa mga kidnappers. Oo nga, manligaw ka muna, no? Nakita niya na nagliwanag ang mukha nito sa sinabi niya. Payag ka naligawan kita? Oo, kesa naman pumayag ako na tayo na kaagad. Ano ka, siniswerte? Well, mukhang swerte yata yung pagkidnap nila sa atin. Kasi naamin mo bigla na gusto mo ako Che, officer, pwede ba na umalis na tayo dito? Baka abutin pa tayo ng umaga dito Okay, Miss Guevara. Iuuwi na namin kayo. By the way, I'm Sergeant Ruiz. Kaibigan ako ni Kashan at nitong si Jameson. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Pero bago pa ito nakamayan ni Lian ay inunahan na siya ni Jameson na hawakan ng kamay ng kaibigan nito. Huwag ka nang makipagkamay, okay? Let's go. Napasunod na lang siya ng hawakan nito ang kamay niya at hilahin siya. Possessive much, bro. Hindi pa nga kayo Selos ka na agad. Pang-aasar pa ni Kulas. Whatever, bro. Thank you for saving us. But shut up, okay? Tinawanan lang ito ng kaibigan, habang si Lian ay hindi pa ma-process ng utak ang mga nangyayari. Dahil sa nangyari ay biglang napasugod sina Samira at Kashan sa Cebu.
Are you really okay? Wala ba silang ginawa sa'yo? Hindi ka ba nila sinaktan? Medyo OA sa pag-aalala na tanong ni Samira kay Lian. Halos i-check na nito ang buong katawan niya. Relax, okay lang ako. Ayos lang ako, friend. Awat niya sa kaibigan. Mabuti na lang talaga nagawang humingi ng tulong nitong si Jameson kay Kulas. Wika pa ni Kashan. Well, Boy Scout yata to. Palagi akong naglalagay ng ekstrang smartwatch sa bulsa. Kaya kahit kunin pa nila yung suot ko, may reserba ako. Pagmamalaki ni Jameson na ikinataas ng kilay niya. Sana naghintay na lang tayo na dumating sa warehouse yung mga pulis. Paano kung nabaril tayo ng mga kidnappers? Nilingon niya ito dahil magkatabi sila sa upuan. Kasalukuyan silang nasa condo ni Lian. Doon sila dumiretso matapos silang hinga ng statement ng mga pulis sa police station. Uy, nag-aalala ka talaga sa akin ano? Panunukso nito sa kanya. Of course not! Talaga ba, friend? Ang sabi kasi sa akin ni Jameson, paiyak ka na raw kanina nung nakahandusay sa lupa eh. Pinandilatan niya ng mga mata si Samira. She even confessed to me. Nakangising segunda pa ni Jameson. Pakiramdam ni Lian ay pulang-pula na ang mukha niya. Hay nako, kailangan pang makidnap kayong dalawa para maamin niyo na gusto niyong isa't isa. Naiiling na komento pa ni Samira. Sinabihan ko na tong si Jameson na umamin na eh. Kung nagkataon na hindi nasalag ng pendant ng kwintas na bigay ng mami mo yung bala, magiging kwento ka na lang sana. Tapos hindi ka man lang nakapagtapat din kay Lian. Mahabang litanya pa ni Kashan. Muli siyang napalingon kay Jameson na sinenyasan ng kaibigan na tumahimik. Ibig sabihin, may gusto ka talaga sa akin? Tanong niya dito. Ay, ang daldal mo talaga kahit kailan bro. Umuwi na nga kayo. Okay naman na kami. Baka hinihintay na kayo ng mga anak niyo sa Maynila. Pagtataboy nito sa kaibigan na tinawanan lang ng mag-asawa. Well, ngayon na nakita na namin kayo, makakampante na kami. Kaya hindi na kami magtatagal. May dadaanan pa kasi kami bago bumalik ng Maynila eh. Mag-iingat kayo ah. Tumayo na din si Samira at lumapit sa kanya. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa pagtulong mo sa negosyo, friend. I love you. Niyakap siya nito. Wala yon. Alam mo naman na mahal ko kayo ng mga anak mo. At saka sinuswelduhan mo naman ako. Ano ka ba? Sige na, ingat kayo. Nginitian niya si Kasha nang kumaway ito sa kanya. Alis na kami. Galingan mo yung panliligaw bro ah. Sa susunod na punta namin dito sa Cebu, dapat kasal nyo na ah. Biro pa nito. Nasamid tuloy siya nang wala sa oras. Iuwi mo na nga tong asawa mo, Samira. Magde-date na muna kami bago umuwi. Sasamantalahin namin habang nasa bahay ng mga lolo at lola yung mga bata. Bye! Balitaan nyo kami ah. Mahabol pa ni Kashan bago buksan ng pinto. Che, uwi na. Ingat kayo ah. Ihalik niyo ako sa mga bata. Bili ni Lian sa mag-asawa. Inihatid niya pa ng tingin ang mga ito bago niya isara ang pinto. Teka nga, bakit ikaw nandito pa? Wala ka pa bang balak pumunta sa kondo mo? Umaga na oh. Gusto ko nang matulog. Nakapamewang natalak niya kay Jameson na prente pa rin nakaupo sa couch. Pinapalayas mo na ba ako? Ay, hindi ba obvious? Grabe ka naman. Akala mo naman may gagawin ako sa'yo. Siyempre wala pa. Hanggat hindi mo pa ako sinasagot. Napanganga siya sa sinabi nito. Hoy, anong pinagsasasabi mo? Bakit kita sasagutin? Nanligaw ka na ba sa akin? Manliligaw pa lang. Pumayag ka na, diba? Ha? Oo, I mean, hindi. Huli na para bawiin niya ang sinabi. Ngiti-ngiti na tumayo si Jameson. Nahigit niya ang paghinga nang huminto ito sa tapat niya. Wala nang bawian na. Pumayag ka na. Kaya handa mo na yung sarili mo dahil mararanasan mo kung paanong manligaw ang isang Jameson Hipolito. Good night. Dream of me. Nanlaki ang mga mata niya nang kumindat pa ito bago lumabas ng pinto. Kikiligin ba ako o kakabahan? Tanong ni Lian sa sarili. Mag-uumaga na silang nakauwi galing sa presinto, pero halos hindi siya makatulog. Hindi sa trauma na nangyaring pagkidnap sa kanila ni Jameson, kundi sa revelasyong gusto na pala nilang isa't isa sa kabila ng pagiging aso't pusa nila. Nang mga sumunod na araw, sinimulan na nga ni Jameson ang panliligaw sa kanya. Seryoso? May plano ka bang punuin ng bulaklak ang kondo ko? Tanong pa niya dito. Halos araw-araw kasi nitong pinapadalhan siya ng bulaklak na nakabuke at nakapaso. Sige, bukas hindi na bulaklak yung ipapadala ko at dadalhin sa'yo. Ano naman kaya? Limited edition na bag or sapatos o kaya alahas? Don't! Hindi ako materialistic katulad ng mga babae mo, okay? Wala akong mga babae. Sila lang yung mga lumalapit sa akin. Pero hindi ko sila pinapatulan. Sabi mo eh.
Kung ayaw mo ng material na bagay, ano bang gusto mong ibigay ko sa'yo? Talaga? Ibibigay mo kapag hiniling ko sa'yo? Yeah, wag mo lang hilingin na itigil ko na yung panliligaw ko sa'yo. Fine. Kaya mo ba akong bigyan ng isang truck na bigas at grocery? Kayang-kaya. Teka, anong gagawin mo sa ganun karaming bigas at saka grocery? Kunot noong tanong pa ni Jameson. Ipapamigay ko sa mga mahihirap na barangay dito sa Cebu. Wow, ang bait mo naman. Lalo tuloy akong nai-inlove sa'yo niyan eh. Jameson nga, ubusin mo na nga yung kinakain mo. Maaga pa yung pasok natin bukas. Pagsusungit niya dito para ikubli ang kilig at pamumula ng mukha. Kinilig ka, no? Panunokso pa nito sa kanya. Che, hindi no. Hindi raw pero namumula. He, hindi na talaga kita papakainin dito. Titigil na, eto naman. Sayang naman yung free meal ko. Bilyonaryong kuripot. Gwapo naman. Sabay pogi sign nito at kindat sa kanya. Inungusan niya ito. Pasalamat ka, gwapo ka. Bulong ni Lian. Narinig ko yan. Che, inarapan niya ito pero tinawanan lang siya nito. Inabot ng ilang buwan ang panliligaw ni Jameson kay Lian. Nang sagutin ito ng dalaga ay inilibre nito ng kape at dinner ang lahat ng empleyado sa Cebu branch nila. At makalipas ang halos 5 buwan ng pagiging magkasintahan ng dalawa, hindi akalain ni Lian na magpo-propose na sa kanya ng kasal si Jameson. Sigurado ka ba dyan? Baka naman nabibigla ka lang. Tanong niya sa nobyo na nakaluhod na sa harapan niya habang hawak ang isang diamond ring. Nasa gitna sila ng paggawa ng commercial ng mga bago nilang cosmetic products nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Siguradong sigurado na ako. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kahit awayin at sungitan mo ko araw-araw. Tugon pa ni Jameson sa kanya. Patay na patay ka talaga sa akin, ano? Naiiyak pang biro niya. Ikahihiya mo ba ako kapag sinabi kong oo? Natawa siya sa naging sagot nito. Sira ka talaga. Yes na nga. Baka umiyak ka pa eh. Napipilitan ka lang yata eh. Hindi nga. Isusuot mo ba sa akin yung singsing o hindi? Eto na nga eh, nanginginig pa. Tumayo ito tsaka isinuot sa daliri ni Lian ang singsing. I love you, my precious. Napangiwi siya. Pwedeng Lian na lang. Nai-imagine ko si Gollum eh. Hey, kamukha ko ba yun? Siyempre hindi ano. Gwapo mo kaya, Mr. Conceited. I love you too. Ikinawit niya ang mga kamay sa batok nito. Pakasal na agad tayo bukas? Excited much? Biro lang. I want to give you the grandest wedding here in Cebu. Kaya pagkatapos naming mamanhikan sa parents mo, simulan na agad natin yung preparation ng kasal. Okay, excited ka nang maging misis ako eh. Well, I won't deny it. Nagtawanan na lang sila nang ma-realize nila na nasa gitna nga pala sila ng commercial shoot. Makaraan ng ilang buwang preparasyon ay kinasal na sa Cebu ang dalawa. Pero may hindi inaasahang aberya sa araw ng kasal nila. Itigil ang kasal! Napalingon ang lahat sa babaeng sumigaw sa may pintuan ng simbahan. Naiiyak na tumingin si Lian kay Jameson, na kunot noong nakatingin sa babaeng sumigaw. Miss, sino ka? Tanong pa nito. Ay sorry, wrong wedding. Pasensya na po kayo. Alanganin ang ngiting nag-peace sign pa yung babae. Ituloy niyo na, Father. Bye! Nagmamadaling umalis ito. Nakahinga ng maluwag si Lian pagkaalis ng babae. Ituloy niyo na po, Father, bago ko makasakal ng kung sino. Biro pa niya. Nagtawanan ang mga guest nila sa kasal. Sa reception nga, kinumpronta ni Lian ang asawa niya na ngayon ay si Jameson. Sigurado ka ba na hindi mo side chick yung babae na yon? Hey, nagkamali nga lang siya ng napuntahang kasal, diba? Ikaw lang yung mahal ko, Miss Masungit. Naglalambing na niyakap siya nito. Pasalamat ka, mahal kita, Mr. Conceited. Pogi naman. Sinapo niya ang magkabilang pisngi nito. Oo na. Hindi ko akalain pero I love you, Jameson. Akala mo lang ikaw yung God's gift to women. Pero ikaw pala yung gift na hindi ko hiningi pero kailangan ko. Oh, that's so sweet. Ako rin eh. I love you so much, Mrs. Precious Lian Hipolito. Napapikit siya nang halikan siya nito. Get a room! May mga bata, oh! Biro pa ni Samira sabay takip sa mga mata ng mga anak. Mamaya mo napapakinsahanin mo niyo si Lian, bro. Congratulations! We're so happy for you guys. Sabi naman ni Kashan. Thank you. Sige na. Mamaya na kapag nasolo na kita. Inakbayan siya ni Jameson. Mahinang hinampas naman niya ito sa dibdib. Loko ka talaga. Masaya nilang in-entertain ang mga bisita. Pagkatapos ng kasal ay sa Cebu na piling manirahan ng dalawa. Bumili ng bahay doon si Jameson at doon sila bumuo ng pamilya.
Mula sa pagiging aso't pusa ay nauwi sila sa pagmamahalan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lian at ni Jameson. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.